Ayon naman sa tanong niyo, sir, kamusta yung pagbabantay natin? So, as of now, heightened po ang alert ng ating mga health facilities para magbantay po at mag-report on the Yuletide Injury Surveillance. So, kabilang po dyan, hindi lang po yung pagbabantay natin sa mga mapuputukan or mapupuruhan dahil sa mga paputok, kasama din po dito yung mga road crash injuries po natin. So, sa ngayon, based po sa last na report, yan po ay as of December 21 kahapon. Yun po yung, December 21 ng isang araw, yun po yung unang araw ng ating surveillance. Meron na po tayong naitalang 45 cases of road crash injuries. Sa kasamaang palad, meron na tayong na-report. Pero pagdating po sa mga firework-related injuries, ay wala pa po tayong na-report. Opo, ma'am. Ma'am, dito po sa binabanggit ho ninyong datos, yan po sa mga DOH hospitals lamang po, tama ho ba? Hindi po sir, kabilang din po dito yung ating mga local government units or yung mga disease surveillance units po na nasa RHUs natin. Mhm. Opo. Out of 45 na mga sir, ma'am, I mean vehicular accident, kumusta ho ma'am yung pong naitala ho riyan? May mga namatay ho ba sa aksidente ho? Ayon sa report sir, wala naman po tayong mga casualties or wala naman pong namatay, pero as of this moment, meron pa po tayong 4 po dun sa 45 cases na nasa ospital na kasalukuyan pong ginagamot. Opo. Pagdating naman ho dito po sa ma'am, fireworks related injuries, kumusta ho ma'am? Papaano ho yung pong gagawin ho ninyong pagtutok ho riyan? Syempre, para ho una, ma-prevent na meron hong maitala ng mga ganito po. Ayan, sir. So, sa katunayan, sir, nakikipag-ugnayan na tayo no, sa DILG. Primarily, there are ang PNP at BFP para tulungan po tayo no, na pigilan yung illegal sale and yung pag-heighten or pag-strengthen sa monitoring ng mga gagamit ng paputok during this season. So, naging usapan po natin or naging coordination po natin sa kanila is ang PNP ngayon tinaas nila yung kanilang visibility para mas maraming makakita sa kanila at mas mabantayan po nila yung mga gagamit ng mga paputok. Pero in terms of readiness naman po, yung mga facilities natin, handa na po silang nag-heightened alert na din po sila para sa mga ganitong kaso para um, magamot din natin yung mga mapupuruan during this season. Mm. Ano po yan ma'am? Naka-code white? How do you describe yung mga hospital ho sa ngayon? Ayan, sa ngayon sir, naka-code white po ang buong region. So, para po yan sa surveillance po ng ating mga fire-related injuries. Opo. And ma'am no, dito po sa mga sa mga ganyan ho, syempre ano po yung mga paalala ho ninyo so as na maiwasan din ho yung hindi lamang ho ito pong mga aksidente, mga fireworks related injuries kundi yung possible din ho ng mga non-communicable disease na tumaas kapag ganito pong panahon po. Ayan po. So kasama po dyan is yung paalala po natin, no? Hindi lang po DOH ang nagpapaalala, kundi lahat ng mga facilities natin na ngayong Pasko, possible po na magsaya tayo nang hindi natin nire-risk yung kalusugan natin. Ang paalala lang po namin is kung hindi nyo po matandaan, mas magandang tandaan nyo yung pangalan ng aming secretary, si Sected. So una, letter T is tamang pagkain. Posible po tayong mag-enjoy ngayong Kapaskuhan yung sa pag-celebrate natin, depende na po sa food choices natin. So, pinapaalala po namin tamang pagkain. Kasama din po dyan is ehersisyo. So, hindi naman po natin kinakailangan na rigorous exercise or mag-zumba ng tuloy-tuloy, tumakbo kung saan-saan. Yung mga bagay na pwede natin gawin sa bahay, yung paglalakad po natin ng more than 30 minutes, paggawa po natin ng iba't ibang mga household chores, yun po ay considered na pong physical activity sa isang araw. And lastly, pag-monitor naman natin is yung pag-advocate po natin for tawag dito, disiplina. So, TED, disiplina, sa pagpapaalala po na wag na natin tangkilikin ang mga tobacco products and kung kakayanin, wag na din po tayong uminom. Lalo na po, karamihan po sa mga road crash injuries natin, nung nakaraang taon ay dahil po sa mga biyahero or mga driver na under the influence of alcohol. May mga Opo. nakarelo ho na mga gamit ho kayo. For example, yung pong mga gamit for amputation,
hindi naman ho natin pinapanalangin, pero baka may mga severe cases of fireworks related injuries. May mga ganong equipment naman ho kayo, ma'am? Opo, sa katunayan sir, tauna na po natin yan ipinapahanda 'no, sa ating mga facilities, bilang yun nga heightened alert pagdating sa ganitong season. And, hindi lang yun, nagpreposisyon na rin po ang ating, DRRM or yung, Disaster Risk Reduction Management in Health sa mga hospitals ng, supplies. Kasi alam natin magkakaroon ng surge ng mga ganitong klaseng injuries pagdating ng Pasko and ng New Year. So, kasabay po ng heightened alert is yung pag-supply natin ng or pag-preposition natin ng mga supplies pagdating sa, mga conditions or yung mga accidents na mangyayari related to firework-related injuries po. Alright, sige ma'am. Ma'am, yun na lamang ho. Maraming salamat sa inyo pong oras. If ever na may mga message ho kayo, ma'am, sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin. Ayan, so magandang hapon or magandang araw po sa ating mga tagapakinig. In behalf po of the Department of Health or Kagawaran ng Kalusugan, gusto lang po nating ipaalala sa ating mga kasama sa komunidad na posible po na mag-celebrate ng Pasko ng ligtas at masaya nang hindi natin isinasakripisyo ang ating kaligtasan. So tandaan po natin, ngayong panahon ng Pasko ay yung importante po na tumalima tayo sa tamang pagkain, ehersisyo at disiplina. Ganun din po yung pagiging safe sa daan sa pag-alala natin na ang road safety ay hindi lang po responsibilidad ng iilan kundi ng buong komunidad. And lastly, yung pag-iwas po natin sa paputok, sana matandaan po natin na tangkilikin na lang po natin ang ating mga community fireworks displays at iwasan lang po ang magpaputok sa ating mga tahanan. So yun lamang po at kita po tayo ulit sir sa susunod na report. Alright, sige po. Ma'am, thank you po ulit. Magandang hapon. Merry Christmas po, ma'am. Thank you po. Salamat po.